Ka-Express, ginulat na naman ni Kai Sotto ang usapan sa NBA dahil biglang pumasok ang Philadelphia 76ers sa isang malaking off-season storyline. LeBron James. Ayon sa NBA.com and ESPN, ipinaalam ni LeBron sa Lakers na maglalaro siya sa ibang team sa 2026-27 season at magiging record 24th NBA season niya ito. Dito uminit ang Philly angle dahil report ng NBC Sports Philadelphia matapos ang Jaylen Brown trade, nag-express umano ng interest ang 76ers sa pagkuha kay LeBron James. Pero dito papasok ang Kai Sotto discussion. Kapag natuloy ang LeBron to Philly scenario, magiging sobrang mahal ng top-heavy roster ng Sixers. Nakuha nila si Jaylen Brown mula Boston kapalit ni Paul George at picks habang pinirmahan din si Anthony Simmons. Kaya ngayon, built around na ang Philly kina Embiid, Brown, Maxey, and VJ Edgecombe. Ayon sa Liberty Ballers Cap Breakdown, ang Sixers ay malapit na sa first April hard cap. At kung tama ang reported salary figures, hindi sila basta-basta makakapagbigay ng malaking kontrata sa free agents, kahit kay LeBron nang hindi muna nagbabawas ng salary. Kaya ang Kai Sotto angle, low risk, high reward. Hindi ito confirmed offer, pero logical fit sa roster building discussion. Si Kai na 7'3", may size, rim protection, passing touch, and 2025-26 B-League numbers na 13.1 points, 9.3 rebounds, 3 assists, and 0.9 blocks per game. Kung ang Philly ay naghahanap ng murang big man upside habang hinahabol ang LeBron dream, doon nagiging interesting ang pangalan ni Kai. Hindi bilang star signing, kundi bilang salary cap-friendly gamble na pwedeng subukan sa training camp, exhibit 10, or developmental route. Ka-express ang NBA off-season ngayon, parang pelikula. Akala ng marami tapos na ang malalaking galaw ng Philadelphia 76ers matapos makuha si Jaylen Brown, pero biglang pumasok ang pangalan ni LeBron James. At kapag pumasok ang pangalan ni LeBron sa kahit anong team, automatic nagbabago ang buong conversation. Salary cap, roster spots, bench depth, veteran minimums or championship window, at mga murang players na pwedeng maging hidden gem. Dito papasok ang pangalan ni Kai Sotto sa ating analysis. Unahin natin ang facts. Ayon sa NBA.com, ipinaalam na ni LeBron James sa Los Angeles Lakers na maglalaro siya sa ibang team sa 2026-27 season. Si LeBron ay papasok sa kanyang record 24th NBA season at kahit nasa edad 41 na siya, hindi pa rin siya ordinaryong free agent. Last season, ayon sa NBA.com report, nag-average pa rin siya ng 20.9 points, 7.2 assists, at 6.1 rebounds sa Lakers. Ayon naman sa ESPN, sinabi ng kampo ni LeBron na gusto niyang magpatuloy sa meaningful and competitive basketball. Habang si Rich Paul ang kakausap sa interested teams bago siya gumawa ng final decision. Ngayon, bakit pumasok ang 76ers? Report ng NBC Sports Philadelphia, matapos ang Jaylen Brown trade, nag-report si Tony Jones ng The Athletic na nag-express ng interest ang Philadelphia 76ers sa pagkuha kay LeBron James. Hindi pa ito signing, hindi pa ito done deal. Pero malaking bagay ito dahil ang Philly ay hindi na rebuilding team. Ang Philly ay all-in team. May Joel Embiid, may Tyrese Maxey, may bagong dating na Jaylen Brown, at may young talent na si VJ Edgecombe. Ayon sa Reuters, official na nakuha ng 76ers si Brown mula sa Celtics, kapalit si Paul George at draft picks, habang na-confirm din ang signing ni Anthony Simmons. Ibig sabihin, malinaw ang signal, gusto ng Sixers manalo ngayon. Pero kapag gusto mong kumuha ng LeBron, may kapalit iyon sa salary cap. Hindi lang talento ang usapan. Money puzzle ito. Ayon sa Liberty Ballers, dahil ginamit ng Sixers ang bahagi ng non-taxpayer mid-level exception, at may malaking contracts ni Embiid, Brown at Maxey, na hard cap sila sa first April. Sa kanilang estimate pagkatapos ng Brown at Simmons move, nasa roughly $205.6 million ang team salary. Nasa above luxury tax at halos $3.4 million na lang ang space below the first April. Ang pinakamahalagang linya rito, hindi sila pwedeng lumagpas sa first April, kaya kung walang salary shedding, minimum type contract lang ang realistic path para sa kahit sinong free agent, pati na kay LeBron. Dito nagiging interesting si Kai Sotto. Hindi natin sinasabi na may confirmed offer ang Sixers kay Kai. Wala pang solid public report na Philadelphia mismo ang tumawag kay Kai. Pero kung ang topic ay roster construction, salary cap fit, at low-risk big men, pasok ang pangalan ni Kai Sotto sa discussion.
Dahil hindi kailangan ng Sixers gumastos ng malaki para subukan ang isang 7'3" center na may international experience, may gilas background, may bilig production at may unique passing touch para sa size niya. Kung magiging top-heavy ang Philly dahil kina Embiid, Brown, Maxey at posibleng LeBron, kailangan nila ng cheap rotation bets, mga player na hindi sisira sa cap sheet, mga player na pwedeng ipasok sa training camp, subukan sa system at tingnan kung kayang magbigay ng rim protection, rebounding, screening, short roll passing, and extra size. Sa modern NBA, hindi lahat ng roster spot kailangan ng superstar. Minsan, ang 14th or 15th man, two-way candidate or exhibit 10 player may value kapag tama ang skill set at mura ang risk. At kay Kai may numbers na pwedeng pag-usapan. Ang 2025-25 season line ni Kai sa Koshigaya Alphas ay 13.1 points, 9.3 rebounds, 3 assists, and 0.9 blocks. Hindi ito automatic NBA guarantee. Pero para sa 7'3" player, malaking bagay ang 3 assists. Ibig sabihin, hindi lang siya post-up big. May reading ability siya, may passing at may potential na magiging connector sa offense. Sa team na maraming scorers, minsan mas importante ang big man na marunong mag-screen, mag-rebound, magbigay ng extra pass at hindi kailangan ng touches. Kaya ang headline natin, Kai Sotto, low risk, high reward fit sa salary cap situation ng Philly, lalo na kung matuloy ang LeBron dream. Hindi dahil star agad si Kai sa 76ers, kundi dahil kapag ubos ang pera ng team, ang hinahanap mo ay upside na mura, size na bihira, at player na pwedeng i-develop without heavy financial commitment. At sa ganitong klase ng senaryo, ang 7'3" Filipino big man biglang nagiging pangalan na worth discussing. Ngayon, pag-usapan natin ang realistic pathway. Ayon sa Spin.ph report, noong June 27, hindi natuloy si Kai sa Las Vegas Summer League pero may binanggit na ibang routes papunta sa NBA. Exhibit 10 contract, and US NCAA path. Ang importante dito, hindi sarado ang pinto. Iba lang ang daan. Hindi lahat ng NBA story dumadaan sa Summer League. May ibang player na dumaan sa training camp invite, Exhibit 10, G-League affiliate, two-way conversion, or international to NBA evaluation. Ano ba ang Exhibit 10? Sa basic terms, ito ay non-guaranteed, 1-year, minimum salary type contract na madalas ginagamit para sa undrafted or fringe prospects. Maaari itong makonvert sa two-way contract bago magsimula ang regular season at pwede ring may bonus kapag na-waive ang player at sumama sa G-League affiliate ng team. Ayon din sa Hoops Rumors Glossary, ang Exhibit 10 bonus na napupunta sa G-League or two-way route ay hindi binibilang sa team salary at limited ang bilang ng Exhibit 10 contracts na pwedeng hawakan ng team. Kaya para sa salary cap stress team, gaya ng Philly, ang ganitong pathway ang eksaktong low-risk tool. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.